Ang bawat bagong umaga ay biyayang kaloob ng Diyos, isang paalala na may panibagong pag-asa at pagkakataon na naghihintay sa atin. Sabi sa awit 118:24, ito ang araw na ginawa ng Panginoon, tayo'y magalak at matuwa rito. Sa sandaling ito, ilapit natin ang ating mga puso sa Kanya, handang tumanggap ng kapayapaan, kagalingan at himala. Huwag hayaang dumaan ang araw na ito na hindi mo nararamdaman ang presensya ng Diyos sa iyong buhay. Tanggapin natin ang Kanyang salita at kapangyarihan ngayon sapagkat may dakilang bagay na inihanda siya para sa iyo. Kaibigan, bawat umaga ay paanyaya ng Diyos na simulan ang araw na may pananampalataya at tiwala sa Kanyang plano. Kapag iminulat mo ang iyong mga mata, ipinapaalala niya na may bagong biyayang darating at may bagong himalang ipapakita. Sabi sa Jeremias 29:11, sapagkat nalalaman ko ang mga panukala na aking iniisip tungkol sa inyo, sabi ng Panginoon, mga panukalang kapayapaan at hindi kasamaan, upang bigyan kayo ng kinabukasan at ng pag-asa. Ang mga salitang ito ay hindi lamang pangako. Ito'y paanyaya na humawak sa Kanyang kamay ngayong araw. Habang nakikinig ka ngayon, isipin mong nakatingin siya sa iyo at sinasabi, anak, ako ang iyong lakas at ako ang magdadala ng sagot sa iyong panalangin. Kaya't ilapit natin ang ating puso at buksan ng ating espiritu, sapagkat sa mga susunod na sandali ay sasalubungin natin ang presensya ng Diyos sa isang makapangyarihang panalangin. Isulat sa mga komento, Panginoon, naniniwala akong may himala para sa akin ngayon at huwag kalimutang mag-subscribe upang mas marami pa tayong sabayang lumapit sa Diyos. Ngayon kapatid, ilapit natin ang ating puso sa presensya ng Diyos. Huminga ka ng malalim at hayaang ang bawat hininga ay magpaalala na ang Espiritu Santo ang siyang nagbibigay ng buhay at lakas sa iyo. Sa bawat tibok ng iyong puso, naroon ang Kanyang pag-ibig, at sa bawat patak ng iyong luha, naroon ang Kanyang kagalingan. Panginoon naming mapagmahal, narito kami ngayong umaga upang ialay sa iyo ang unang oras ng aming araw. Dinadala namin sa iyo ang aming mga pangarap, ang aming mga pangangailangan at lahat ng nakatago sa aming puso. Salamat sa bagong umaga, salamat sa bagong pagkakataon, salamat sa biyayang hindi nagmamaliw. Tulungan mo kaming makita ang kagandahan ng iyong kalooban at madama ang iyong mga yakap sa gitna ng aming mga pagsubok. Sabi sa awit 46:1, ang Diyos ay ating kanlungan at kalakasan handang saklolo tuwing tayo'y nahihirapan. Panginoon, ito ang aming pananalig na sa bawat sandali, hindi mo kami iniiwan at hindi mo kami pinababayaan. Pinupuri ka namin, O Diyos, sapagkat Ikaw ang aming tanggulan, Ikaw ang aming lakas, at Ikaw ang aming patnubay. Sa umagang ito, hinihiling namin ang iyong banal na direksyon. Punuin mo kami ng kapayapaan na hindi maipaliwanag ng mundo. Hayaang ang aming mga isip ay tumahimik at ang aming mga puso ay magpahinga sa iyong mga kamay. Tulungan mo kaming iwan ang lahat ng kaba at pangamba at ituon ang aming mga mata sa iyo lamang. Panginoon, dinadala ko sa iyo ang bawat pamilya na nakikinig ngayon. Naway ang kanilang mga tahanan ay mapuno ng iyong liwanag. Ang bawat ama, ina at anak ay maranasan ang iyong gabay at proteksyon. Ipagkaloob mo ang lakas sa mga pagod, pag-asa sa mga nalulumbay at katatagan sa mga humaharap sa mahirap na laban. Alam mo ang lahat ng aming pinagdadaanan, ngunit higit pa rito, alam mo rin ang aming mga pangarap at mga panalangin. Ama naming nasa langit, dinadala namin sa iyo ang aming mga pangarap ngayong araw. Buksan mo ang mga pintuan na hindi kayang buksan ng tao at isara mo ang mga pinto na hindi para sa amin. Bigyan mo kami ng karunungan upang makilala ang iyong kalooban at ng tapang upang sundin ito. Hinihiling ko ang kagalingan para sa mga may sakit. Hipuin mo ang kanilang katawan at ibalik ang kanilang kalusugan, sapagkat sinabi mo sa Jeremias 30:17,
sapagkat aking ibabalik ang iyong kalusugan at aking pagagalingin ang iyong mga sugat, sabi ng Panginoon. Panginoon, naniniwala kami sa iyong pangako, naniniwala kami na walang imposible sa iyo. Kaya ngayon pa lang, nagpapasalamat na kami sa kagalingang ibibigay mo. Hindi kami susuko, hindi kami bibitaw, dahil alam naming ikaw ang Diyos na tumutupad ng mga pangako. Panginoong Jesus, dinadala rin namin ang aming mga alalahanin sa pananalapi. Ikaw ang aming tagapagkaloob. Sabi sa Filipos 4:19, at buhat sa aking mga kayamanan, tutugunin ng aking Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya't nagtitiwala kami na walang kakulangan sa mga nagtitiwala sa iyo. Punuin mo kami ng kasaganaan ayon sa iyong plano, hindi lamang para sa aming sariling pangangailangan, kundi upang maging pagpapala rin sa iba. Panginoon, turuan mo kaming magbigay mula sa aming puso sapagkat alam naming ang nagbibigay ng may kagalakan ay iyong iniibig. At habang nagbibigay kami, patuloy mong bubuksan ang mga pintuan ng kalangitan upang ibuhos ang masaganang pagpapala. Ama, dinadala ko sa iyo ang bawat sugatang puso. Alam ko na may mga nakikinig ngayon na nahirapan sa kanilang mga relasyon. May mga sugat na iniwan ng nakaraan at may mga bigat na mahirap buhatin. Ngunit sa iyong presensya, Panginoon, may kagalingan. Sabi sa Mateo 11:28, magsiparito sa akin kayong lahat na nangapapagal at nangabibigatan at kayo'y aking papagpapahingahin. Kaya ngayon, tinatanggap namin ang iyong kapahingahan. Yakapin mo kami, Panginoon. Palitan mo ang aming kalungkutan ng kagalakan, ang aming takot ng tapang, at ang aming mga luha ng awit ng pagpupuri. Panginoon, hinihiling ko rin ang proteksyon ng bawat pamilya na naririto. Ilayo mo kami sa lahat ng kapahamakan at panganib. Ipadala mo ang iyong mga anghel upang kami bantayan sa aming paglalakad, sa aming pagtatrabaho at sa aming pag-uwi. Bigyan mo kami ng lakas upang harapin ang bawat hamon ng buhay at ng tapang upang magpatuloy kahit mahirap. At higit sa lahat, bigyan mo kami ng pusong puno ng pananampalataya, sapagkat alam naming ang pananampalataya ang susi upang makita ang iyong himala. Tulungan mo kaming maniwala kahit hindi pa namin nakikita ang kasagutan. Tulungan mo kaming magtiwala kahit hindi pa malinaw ang daan. Tulungan mo kaming kumapit sa iyo at maghintay ng may kagalakan. Ngayon, Ama, dinadala ko ang bawat panalangin ng mga kapatid kong nakikinig. Alam ko na bawat isa ay may kanya-kanyang kahilingan. Ang iba'y humihingi ng kagalingan, ang iba'y ng direksyon, ang iba'y ng kapayapaan. Ngunit lahat kami ay naniniwala na ikaw ang Diyos na tumutugon. Kaya't ngayon, Panginoon, sabay-sabay kaming nananalig at nagsasabi, salamat, Panginoon, dahil alam naming ikaw ay kumikilos na. Hindi pa man namin nakikita ang resulta, naniniwala kami na may ginagawa ka na sa aming buhay. Hinihintay namin ang iyong tamang oras. At nagtitiwala kami na ang iyong oras ay palaging pinakamainam. At ngayon, habang narito tayo sa iyong presensya, Panginoon, binubuksan namin ang aming mga kamay bilang tanda ng aming pagtanggap. Isinasantabi namin ang lahat ng takot, lahat ng pagdududa, lahat ng agam-agam. Tinatanggap namin ang iyong himala ngayong araw. Tinatanggap namin ang iyong kagalingan. Tinatanggap namin ang iyong kasaganaan, tinatanggap namin ang iyong kapayapaan, at naniniwala kami na ngayong araw may bagong simula. Ang araw na ito ay hindi karaniwan. Ito ay araw ng iyong dakilang gawa. Kaya't sama-sama naming idinedeklara, Panginoon, ikaw ang aming tagapagligtas, ikaw ang aming lakas, ikaw ang aming Diyos magpakailanman. Kaibigan, naniniwala akong naramdaman mo ang presensya ng Diyos habang nananalangin tayo. Ang kalangitan ay nakikinig at ang mga pintuan ng pagpapala ay bukas na. Huwag mong hayaang lumipas ang araw na ito nang hindi mo pinagtibay ang iyong pananampalataya. Isulat sa mga komento, salamat Panginoon sa aking himala ngayong araw
upang maging patotoo ng iyong pananalig. At huwag mong kalimutang mag-subscribe upang patuloy tayong magsama-sama tuwing umaga sa panalangin at pagtanggap ng mensahe mula sa Diyos. Kapatid, habang ipinagpapatuloy natin ang ating paglalakbay sa presensya ng Diyos ngayong umaga, nais kong ibahagi sa iyo ang isang kwento mula sa Biblia na palaging nagbibigay sa atin ng inspirasyon at pag-asa. Isang kwento ng pananampalataya, pagtitiwala, at isang himalang walang makapipigil. Ito ay ang kwento ng babae na 12 taon nang dumaranas ng matinding karamdaman, gaya ng mababasa natin sa Marcos 5:25-34. Sabi roon, at may isang babae na 12 taon nang dinurugo at nagbata na ng maraming bagay sa ilalim ng maraming manggagamot at nagugol ang lahat niyang tinatangkilik at hindi nakikinabang ng anuman kundi bagkus gumagaling. Nang marinig niya ang mga bagay tungkol kay Jesus, siya'y lumapit sa karamihan sa likuran at hinipo ang kanyang damit. Sapagkat sinasabi niya, kung mahipo ko lamang ang kanyang mga damit, ay gagaling ako. At nang kanyang nahipo ang damit ni Jesus, agad na natigil ang kanyang karamdaman at nadama niya sa kanyang katawan na siya'y magaling na sa kanyang dinaramdam. At sinabi ni Jesus sa kanya, "Anak, tinanggap mo ang iyong kagalingan dahil sa iyong pananampalataya. Humayo kang payapa at gumaling ka sa iyong karamdaman." Kaibigan, isipin mo ang sitwasyon ng babaeng iyon. 12 taon siyang nagdusa. Walang doktor na nakapagpagaling sa kanya. Naubos ang kanyang kayamanan. At marahil, naubos na rin ang kanyang lakas at pag-asa. Ngunit hindi kailanman naubos ang kanyang pananampalataya. Alam niya na kung mahihipo lamang niya si Jesus, siya'y gagaling. Hindi siya humiling ng malaking bagay. Hindi niya inisip na kailangan niyang makausap si Jesus ng matagal. Ang hiniling lang niya, isang paghipo, isang maliit na pagkakataon at naniniwala siyang sapat na iyon upang siya'y gumaling. Kapatid, gaano karaming beses na tayong dumaan sa mga sitwasyon na tila walang kasagutan. Marahil may iniiyakan kang suliranin ngayon. Maaring ito'y karamdaman, problema sa pamilya, sa trabaho o sa kinabukasan. Pero gaya ng babae sa kwento, tandaan mong sapat na ang isang maliit na hakbang ng pananampalataya upang makita ang galaw ng Diyos. Hindi mahalaga kung gaano katagal kang naghihintay, ang mahalaga ay nananatili kang umaasa at naniniwala. Sabi sa Hebreo 11:1, ngayon ang pananampalataya ay siyang kapanatagan ng mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Kapatid, kahit hindi mo pa nakikita ang sagot, naniniwala ako na ang iyong pananampalataya ay kumikilos na. Gaya ng babaeng iyon, baka ang hinihintay mo ay hindi pa dumarating, ngunit ang iyong paglapit sa Panginoon ngayong umaga ay tanda na ng iyong pagtanggap. Hindi aksidente na naririto ka ngayon at nakikinig. Ito'y paalala ng Diyos na siya'y handang tugunin ang iyong mga panalangin. Alalahanin mo, ang babae ay napakaraming tao ang kailangang lagpasan bago siya makarating kay Jesus. Maaring tinutulak siya, maaring may humahadlang, ngunit hindi siya tumigil, sapagkat sa puso niya, alam niyang walang makapipigil sa himala ng Diyos kapag ang pananampalataya ay buo. At ganun din ikaw ngayon, maaring maraming hadlang, ngunit wala ni isa man ang makakahadlang sa plano ng Diyos para sa iyo. Panginoon, turuan mo kaming magkaroon ng pananampalatayang tulad ng babaeng iyon. Isang pananampalatayang hindi sumusuko, isang pusong naniniwala na kahit isang hipong pananampalataya ay sapat upang kami pagalingin, pagpalain at bigyan ng bagong simula. Panginoon, marami sa amin ang may sugat na hindi nakikita ng tao, ngunit kilala mo at ikaw lamang ang makakapagpagaling. Kaya ngayon, ipinagkakatiwala namin sa iyo ang lahat ng iyon. Ang kaibigan, nais kong tanungin ka ngayon, ano ang nais mong hilingin kay Jesus ngayong umaga? Anong bahagi ng iyong buhay ang gusto mong hipuin niya?
Isipin mo ito habang nananatili tayo sa presensya ng Diyos. Sabihin mo sa Kanya sa tahimik mong panalangin, Panginoon, hawakan mo ang aking buhay. Ako'y naniniwala na may himala ka para sa akin ngayong araw. Huwag mong isipin na maliit lang ang iyong panalangin. Walang maliit o malaki sa Diyos. Lahat ay mahalaga sa Kanya. At tulad ng babae sa kwento, kahit simpleng paglapit lang ay sapat para tugunin niya ang iyong panalangin. Kaya't ngayon, tanggapin mo ang kapangyarihan ng Diyos. Tanggapin mo ang kagalingan. Tanggapin mo ang kasaganaan. Tanggapin mo ang kapayapaan. Sapagkat ito ang araw na itinakda niya para ipakita sa iyo na hindi niya nakalimutan ang iyong mga panalangin. At gusto kong ipaalala sa iyo ang isa pang pangako mula sa Biblia. Sa Mateo 21:22 nakasulat, at ang lahat ng mga bagay na inyong hingin sa panalangin na may pananampalataya ay inyong tatanggapin. Ang salita ng Diyos ay malinaw, kung mananampalataya ka, matatanggap mo. Hindi ito isang baka o sana, ito'y isang katiyakan. Kaya't ngayon, ideklara mo sa iyong puso, naniniwala ako, Panginoon, ako'y tatanggap ng aking himala. Habang iniisip mo ang kwento ng babaeng iyon, isipin mo rin na ikaw ay nasa kanyang lugar. Lumalapit ka kay Jesus, humahawak sa kanyang laylayan, at sa sandaling iyon, nararamdaman mo ang kapayapaan, nararamdaman mo ang kagalingan, nararamdaman mo ang pag-ibig niya. Kapatid, iyon ang presensya ng Diyos ngayon sa iyong buhay. Hindi mo kailangang makita siya ng pisikal, sapat na ang kanyang espiritu na kasama mo ngayon. Ngayon, bago tayo magpatuloy, nais kong imbitahan kang isabuhay ang pananampalatayang tulad ng babaeng iyon. Sa iyong puso, sabihin mo, Panginoon, naniniwala ako. Ako'y tatanggap ng aking himala ngayong araw. At kung nais mong patunayan ang iyong pananampalataya, isulat sa mga komento, naniniwala ako sa himala ng Diyos ngayong araw. Ang simpleng deklarasyong ito ay magiging iyong paninindigan sa harap ng Panginoon. At huwag kalimutang mag-subscribe upang mas marami pa tayong sabayang lumapit sa presensya ng Diyos tuwing umaga. Kapatid, habang tinatanggap natin ang aral mula sa babae sa Biblia na pinagaling dahil sa kanyang pananampalataya, nais kong ipaalala sa iyo ang isang lihim na madalas ay nakakalimutan ng marami. Ngunit siyang susi upang mapabilis ang pagtanggap natin ng himala mula sa Diyos. Ito ay ang pusong marunong magpasalamat bago pa man dumating ang kasagutan. Ang lihim na ito ay hindi sikreto sa harap ng Diyos. Paulit-ulit itong binabanggit sa kanyang salita. Sabi sa 1 Thessalonica 5:18, sa lahat ng bagay ay magpasalamat kayo sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo Jesus tungkol sa inyo. Pansinin mong hindi sinabi ng Biblia na magpasalamat ka lang kapag natanggap mo na ang biyaya. Sinabi niya, sa lahat ng bagay. Ibig sabihin, kahit bago mo pa makita ang resulta, dapat ay magpasalamat ka na sapagkat ang iyong pasasalamat ay pagpapakita ng tiwala sa Diyos na siya'y tapat na tutugon. Isipin mo ito, kaibigan. Kapag nagpapasalamat ka habang wala ka pang nakikitang pagbabago, ipinapakita mong naniniwala ka na ang Diyos ay kumikilos sa likod ng lahat. Kapag sinasabi mong, salamat Panginoon, kahit ang iyong kalagayan ay tila hindi pa nagbabago, iyon ang uri ng pananampalatayang nagpapagalaw ng kalangitan. Iyon ang pasasalamat na hindi nakabase sa sitwasyon, kundi sa karakter ng Diyos na kailanman ay hindi nagbabago. Ang iyong pasasalamat ay parang binhing itinatanim sa lupa at darating ang panahon na sisibol ito bilang himala. Hindi ka nagpapasalamat dahil sa nakikita mo, kundi dahil sa alam mong ang Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako. Kaibigan, baka may mga pagkakataon na nahirapan kang magpasalamat dahil pakiramdam mo'y parang walang nagbabago. Pero tandaan mo ang awit 100:4. Pumasok kayo sa kaniyang mga pintuang daan na may pagpapasalamat at sa kaniyang mga looban na may pagpupuri. Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin, ang pasasalamat ang susi para makapasok tayo sa presensya ng Diyos.
Ang pasasalamat ay hindi lamang isang kilos ng bibig, kundi isang pahayag ng puso na nagsasabing, Diyos, naniniwala ako na ikaw ay mabuti, kahit hindi ko pa nakikita ang lahat ng iyong ginagawa. At kapag ginawa mo ito, ang pintuan ng kalangitan ay bumubukas para sa iyo. Gusto kong isipin mo ngayon ang tatlong bagay na maaari mong ipagpasalamat sa Diyos. Maaaring ito'y ang iyong kalusugan, ang iyong pamilya o ang mismong buhay na mayroon ka ngayon. Sabihin mo sa iyong puso, Salamat Panginoon sapagkat ikaw ang aking lakas. Salamat Panginoon sapagkat kahit ako'y may kahinaan, hindi mo ako pinababayaan. Salamat Panginoon sapagkat alam kong may gagawin kang dakila sa aking buhay ngayong araw na ito. Kapag sinimulan mong ideklara ang ganitong pasasalamat, mapapansin mong may kapayapaan na dumarating sa iyong puso. Sapagkat ang pusong marunong magpasalamat ay pusong pinupuno ng Diyos ng kanyang biyaya. Sabi ni Apostol Pablo sa Filipos 4:6-7, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay, kundi sa lahat ng bagay, sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat, ay ipaalam ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. At ang kapayapaan ng Diyos, na higit sa lahat ng pag-iisip, ay mag-iingat ng inyong mga puso at inyong mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Napansin mo ba kapatid, na binanggit ang salitang pagpapasalamat bago ibinigay ang pangako ng kapayapaan? Ang ibig sabihin nito, ang kapayapaan na hinahanap mo ay dumarating kapag natututo kang magpasalamat kahit wala pa ang sagot. Ang pasasalamat ang nagiging daan para dumaloy ang himala ng Diyos sa iyong buhay. Kaibigan, isipin mo ang iyong panalangin ngayon. Maaaring matagal ka nang nananalangin para sa kagalingan, para sa trabaho, para sa iyong pamilya. Ngayon ay oras na upang sabihin, Salamat Panginoon, sapagkat alam kong natanggap ko na ang aking sagot. Kapag sinabi mo ito, pinatutunayan mong may pananampalataya ka. At alam mo ba kung ano ang nangyayari sa langit kapag ikaw ay nagpapasalamat? Ang Diyos ay nalulugod. Ang iyong pasasalamat ay tulad ng mabangong handog na pumapailan lang sa kanyang trono. At kapag nalulugod siya, ang kanyang pagpapala ay dumadaloy ng higit pa sa iyong hinihingi. Ngayon, nais kong tanungin ka, handa ka bang magpasalamat kahit wala ka pang nakikitang sagot? Handa ka bang sabihin, Salamat Panginoon, dahil naniniwala ka na siya'y tapat? Dahil kapag ginawa mo ito, bubuksan ng Diyos ang mga pintuang hindi pa kailanman nabuksan para sa iyo. Ang pasasalamat ay hindi lang simpleng salita. Ito ay kapangyarihan na nagbabago ng kapaligiran, ng puso at ng buong buhay. Sa bawat araw na lumilipas, gawin mong ugali na simulan ang iyong umaga sa pasasalamat. Huwag mong hayaan na ang unang marinig ng iyong labi ay reklamo o pag-aalala. Sa halip sabihin mo, Salamat Panginoon sa bagong buhay, salamat sa bagong pagkakataon, salamat sa iyong walang hanggang pag-ibig. At habang ginagawa mo ito, mapapansin mong ang iyong pananaw ay nagbabago. Ang mga bagay na dati nagdudulot ng bigat sa iyong puso ay mawawalan ng lakas laban sa iyo. Sapagkat ang pusong puno ng pasasalamat ay pusong hindi madaling matalo ng anumang pagsubok. Kapatid, narito ang paanyaya ng Diyos para sa iyo ngayong umaga. Huwag kang matakot magpasalamat. Kahit hindi pa dumadating ang sagot, pasalamatan mo siya. Dahil sa oras na iyon, ipinapakita mong may lubos kang pagtitiwala sa kanyang mga pangako. At tandaan mong ang Diyos ay kailanman hindi nagsisinungaling. Kung kanyang ipinangako, kanyang tutuparin. Kaya ngayon, ilapit mo ang iyong puso at sabihin, Salamat Panginoon, sapagkat natatanggap ko na ang aking himala ngayong araw. At bago tayo magpatuloy, nais kong imbitahan kang maging bahagi ng paglalakbay na ito ng pananampalataya. Isulat sa mga komento ang simpleng deklarasyon, Salamat Panginoon sa lahat ng iyong ginawa at gagawin pa. Ang salitang ito ay hindi lamang para makita ng iba, kundi upang maging patotoo ng iyong pananampalataya. At kung hindi ka pa nakasubscribe,
Gawin mo na ito ngayon upang araw-araw tayong magsama-sama sa panalangin, sa salita ng Diyos at sa pagtanggap ng kanyang mga dakilang pangako. Kapatid, matapos nating pag-usapan ang kapangyarihan ng pasasalamat, nais kong ibahagi ngayon ang isang mahalagang katotohanan na madalas ay nakakalimutan ng marami. Ito ang pusong marunong magpakumbaba at lubos na magtiwala sa Diyos. Ang pagpapakumbaba ay hindi kahinaan, kundi lakas na nagbubukas ng pintuan ng kalangitan. Sapagkat kapag marunong tayong magpakumbaba sa harap ng Diyos, ipinapakita natin na Siya lamang ang ating sandigan at wala tayong magagawa kung wala Siya. Sa Santiago 4:10 ay nakasulat, "Magpakababa kayo sa paningin ng Panginoon at Kanyang itataas kayo." Pansinin mo, hindi sinabi roon na baka itaas ka niya, kundi Kanyang itataas ka. May katiyakan, kapag ikaw ay yumuko sa Kanyang presensya, Siya mismo ang magtataas sa iyo. Kaibigan, madalas sa buhay ay gusto nating hawakan ang lahat ng bagay, kontrolin ang lahat ng sitwasyon, at lutasin ang lahat ng problema sa sarili nating lakas. Ngunit dumadating ang panahon na kahit anong gawin natin tila walang resulta. At dito pumapasok ang tunay na lakas ng pagpapakumbaba. Kapag sinabi mong, "Panginoon, hindi ko na kayang mag-isa, Ikaw na ang manguna sa aking buhay," iyon ang sandaling nagsisimulang gumalaw ang langit sa iyong pabor. Ang pagpapakumbaba ay pagbibigay ng lahat ng kapangyarihan sa Diyos. At ang gantimpala nito ay higit sa kaya mong isipin. Sabi sa 1 Pedro 6:8, "Magpakababa kayo sa ilalim ng makapangyarihang kamay ng Diyos upang kayo'y Kanyang itaas sa takdang panahon, na inyong ilagak sa Kanya ang lahat ng inyong kabalisahan sapagkat kayo'y ipinagmamalasakit Niya." Napakagandang pangako, kapatid. Kapag inilagak mo ang lahat ng iyong alalahanin sa Kanya, hindi mo lang ito ibinibigay para mawala ang bigat sa iyo. Ibinibigay mo ito dahil naniniwala kang Siya ay tapat na kikilos. At habang ginagawa mo ito, Siya mismo ang magbabantay at magpupuno ng lahat ng iyong pangangailangan. Kapatid, baka may mga bagay kang pinipilit hawakan hanggang ngayon, isang sitwasyon na hindi mo mabitawan, isang tao na patuloy mong iniisip, o isang pangarap na tila imposible. Ngayon ang oras para sabihin, "Panginoon, isinusuko ko sa iyo ang lahat. Ako'y nagtitiwala sa iyo ng buo. Sapagkat kapag isinuko mo ang lahat, doon ka makakaranas ng tunay na kalayaan. At ang kalayaan na iyon ay hindi galing sa mundo, kundi galing sa Diyos na tanging makakapagbigay ng kapayapaan na hindi matutumbasan." Minsan, iniisip natin na kapag isinuko natin ang lahat sa Diyos, mawawala ang ating pangarap. Ngunit ang totoo, kapag isinuko mo ang lahat sa Kanya, mas higit pa sa iyong inaasahan ang ibibigay Niya. Sabi sa Efeso 3:20, "Ngunit sa Kaniya na makagagawa ng higit na sagana kaysa lahat ng ating hinihingi o iniisip, ayon sa kapangyarihang gumagawa sa atin." Ang Diyos ay hindi lamang nagbibigay ayon sa ating kahilingan, kundi higit pa roon. Kaya't ang pinakamatalinong hakbang na maaari mong gawin ay ang ibigay ang lahat sa Kanya dahil Siya ang nakakaalam ng pinakamainam para sa iyo. Kaibigan, marahil iniisip mo ngayon, paano ko maisusuko ang lahat sa Diyos? Simulan mo sa iyong panalangin. Sabihin mo, "Panginoon, ako'y nagtitiwala sa iyo. Kahit hindi ko maintindihan ang lahat, alam kong may plano ka. Alam kong may sagot ka. Alam kong ikaw ang bahala sa akin at sa aking pamilya." Ang simpleng panalangin ito ay magbubukas ng pintuan ng himala. Sapagkat ang Diyos ay hindi tumitingin sa haba ng panalangin, kundi sa katapatan ng iyong puso. Isipin mo ang larawan na ito. Nakaupo ka sa presensya ng Diyos, hawak niya ang iyong kamay at sinasabi niya sa iyo, "Anak, ako ang bahala sa lahat. Ibigay mo lamang sa akin ang iyong tiwala." Hindi ba't napakasarap marinig iyon mula sa ating Ama? Kapag narinig mo iyon sa iyong puso, lahat ng takot ay nawawala, lahat ng pangamba ay natutunaw. At ang tanging natitira ay ang kapayapaan na mula sa Kanya.
Sabi ni Jesus sa Juan 14:27, "Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo. Hindi gaya ng ibinibigay ng sanglibutan ang ibinibigay ko sa inyo. Huwag magulumihanan ang inyong puso ni matakot man." Kapatid, ito ang pangako ni Jesus, kapayapaan. At ang kapayapaang ito ay mararanasan mo kapag pinili mong magtiwala sa Kanya ng buo. Ngayong umaga, nais kong hikayatin kang ipikit ang iyong mga mata at isipin mo kung ano ang bagay na matagal mo nang buhat sa iyong balikat. Isipin mong inilalagay mo ito sa paanan ni Jesus at sinasabi mong, "Panginoon, iyon na ito. Hindi ko na kayang dalhin. Ako'y nagtitiwala sa iyo." Habang ginagawa mo ito, mararamdaman mo na parang may tinanggal na bigat sa iyong puso, sapagkat iyon ang kapangyarihan ng pagpapakumbaba at pagtitiwala. Kaibigan, hindi aksidente na nakikinig ka ngayon. Ito'y plano ng Diyos para ipaalala sa iyo na hindi ka nag-iisa. Nais niya na maranasan mong may ama kang nagmamahal sa iyo at handang tumulong sa lahat ng oras. At habang isinusuko mo ang lahat sa Kanya, makikita mong may mga pintuang bubukas, may mga panalangin na sasagutin, at may mga himalang mangyayari na hindi mo inaasahan. Kaya ngayon, hayaan mong ideklara sa iyong puso, "Panginoon, nagtitiwala ako sa iyo. Ako'y iyong anak at alam kong hindi mo ako pababayaan." At kapag ginawa mo ito, magsisimula kang lumakad sa kapayapaan na ipinangako ng Diyos. At bago ko tapusin ang bahaging ito, nais kong imbitahan kang ibahagi ang iyong pananampalataya. Isulat sa mga komento ang mga salitang, "Panginoon, nagtitiwala ako sa iyo ng buo." Ito ay magiging tanda ng iyong pasya ngayong araw na isuko ang lahat at yakapin ang kapayapaan ng Diyos. At huwag kalimutang mag-subscribe upang araw-araw tayong magsama-sama sa panalangin at sa pagtanggap ng Kanyang mga pangako. Kapatid, ngayong umaga ay nakasama natin ang presensya ng Diyos. Narinig natin ang Kanyang salita at idineklara natin ang ating pananampalataya. Ngunit nais kong ipaalala sa iyo na ang panalangin na sinimulan mo ngayon ay hindi nagtatapos dito. Sa totoo lang, ito ang simula ng isang bagong kabanata sa iyong buhay, sapagkat ang Diyos na nakarinig ng iyong mga panalangin ay siya ring Diyos na kikilos sa bawat detalye ng iyong araw. Sabi sa Isaiah 41:10, "Huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasa iyo. Huwag kang manglupaypay sapagkat ako'y iyong Diyos. Aking palalakasin ka. Oo, aking tutulungan ka. Oo, aking aalalayan ka ng kanan ng aking katuwiran." Kapatid, hawakan mong mabuti ang pangakong ito. Ang Diyos ay kasama mo. Hindi Kanya hahayaang mag-isa ka sa iyong laban. Sa bawat paghinga, naroon ang biyaya ng Panginoon. Sa bawat hakbang na iyong tatahakin ngayon, may liwanag siyang inihanda para sa iyong landas. Kung minsan ay hindi malinaw ang daan, kung minsan ay tila madilim ang paligid, ngunit tandaan mong sinabi ni Jesus sa Juan 8:12, "Ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay hindi lalakad sa kadiliman, kundi magkakaroon ng ilaw ng buhay." Kaya't kapatid, ngayong magpapatuloy ka sa iyong araw, dalhin mo ang ilaw na ito. Huwag mong hayaang sirain ng takot o pagdududa ang liwanag na inilagay ng Diyos sa iyong puso. Sa oras na ito, hayaan mong samahan kitang ideklara ang pananalig mo sa Diyos. Sabihin mo sa iyong puso, "Panginoon, salamat dahil hindi mo ako iniwan at hindi mo ako pinabayaan. Salamat sa bagong lakas, bagong pag-asa at bagong himala na aking tatanggapin ngayong araw." Kaibigan, ang deklarasyong iyan ay higit pa sa salita. Ito'y pananampalatayang magdadala ng pagbabago sa iyong buhay. Huwag mong baliwalain ang mga simpleng pagbigkas ng iyong bibig, sapagkat ang Diyos ay nakikinig at ang langit ay tumutugon sa bawat salitang may pananampalataya. At habang patuloy kang lumalakad sa kapayapaan, tandaan mo rin na ang iyong patutuo ay hindi lamang para sa iyo, kundi para sa iba ring nangangailangan ng pag-asa. Maraming tao ngayon ang naghihintay makarinig ng mabuting balita.
maaari kang maging daluyan ng biyaya ng Diyos sa kanila. Kapag ibinahagi mo ang panalangin ito, maaaring ito ang mismong sagot na hinihintay ng isang tao. Kaya't hinihikayat kitang ipasa ang mensaheng ito sa iyong pamilya, kaibigan, o kahit sa isang kakilala na nangangailangan ng panibagong pag-asa. Kapatid, marahil tinatanong mo ngayon, paano ko malalaman kung narinig ng Diyos ang aking panalangin? Ang sagot, narinig niya na, sapagkat ang ating Diyos ay hindi kailanman natutulog. Sabi sa awit 121:4, narito siya na nag-iingat ng Israel ay hindi iidlip ni matutulog man. Ang Diyos ay laging gising, laging nakikinig, at laging handang kumilos para sa iyo. Kaya't huwag kang magduda. Kahit hindi mo pa nakikita ang resulta, naniniwala akong ang himala ay papalapit na. Ngayon, bago tayo magtapos, nais kong iwan sa iyo ang isang mahalagang tanong na pupukaw sa iyong puso. Handa ka na bang tanggapin ang mas higit pang himala kaysa sa iyong inaasahan? Sapagkat ang Diyos na sinasamba natin ay Diyos ng higit pa. Hindi siya nagkakaloob ng kaunti lamang, kundi ibinibigay niya ang masaganang biyaya na lampas sa ating mga hinihingi. At marahil kapatid, ang himalang iyon ay darating na ngayon mismo habang nagtitiwala ka. Kaya bago mo tapusin ang panunood na ito, nais kong anyayahan kang mag-iwan ng komento. Isulat mo ang mga salitang madalas na sinasabi ng mga kapatid nating Kristiyano dito sa ating bansa. Salamat Panginoon sa bagong pag-asa. Ang simpleng salitang ito ay magiging patotoo ng iyong pananampalataya ngayong araw. Hinihikayat din kitang i-click ang video na makikita mo ngayon sa iyong screen dahil doon ay matatagpuan mo pa ang mas malalalim na panalangin at mga mensaheng magpapatibay sa iyong pananampalataya. At kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin mo ang button na iyon ngayon na upang araw-araw ay sabay tayong lalapit sa Diyos at tatanggap ng kanyang mga pangako. Kaibigan, huwag mong kalimutan, ang himala ay nasa pintuan mo na. Magtiwala ka, magpasalamat ka, at hayaang ang Diyos ang magpatunay sa iyo na siya ay tapat at siya ay laging gumagawa ng paraan para sa kanyang mga anak. Magpatuloy ka, sapagkat sa susunod na pagkakataon na tayo'y magsama, may mas dakila pang bagay na ipapakita ang Panginoon sa iyo.